gumawa ka ng kabutihan sa magulang mo. Yun ang essence ng utos na igalang mo ang iyong ama't ina. Basahin mo yung Marcos 7:10. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o ina ay mamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, iyaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban sa makatwid bagay hain sa Diyos, hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Eto ang utos ni Moises na sinabi, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang manungayaw sa ama't ina, mamamatay na walang pagsala. Tama? Opo. Yun ang nasa matandang tipan, di ba? Pero ang sabi ni Kristo, datapwat sinasabi ko sa inyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabang mo sa akin ay korban. Ang ibig sabihin ng korban ay hain sa Diyos. Kaya, tatay, nanay, huwag mo ka nang umasa sa akin ng pakinabang. Yung pakinabang na makukuha mo sa akin, ihain mo na sa Diyos. Ang sabi ni Kristo ngayon dun sa mga eskribas at pariseo, hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama at sa kanyang ina. Tinanggap na ng mga eskribas at pariseo na sabihin lang nung tao, ang tanay, tatay, huwag ka nang umasa ng pakinabang sa akin, korban na lang, hain mo na lang sa Diyos yun. Dahil doon sa inyong salit-saling sabi, niwawalang halaga ninyo ang kautusan ng Diyos. Papanong nawalang halaga? Yung palang essence nung igalang mo ang iyong ama't ina, dapat pakinabangan ka naman ng ama't ina mo. Yung mga eskribas at pariseong konsentidor, pag sinabi nung bata o nung isang binata o isang dalaga, tatay, nanay, yung pakinabang mo sa akin, korban, hain mo na lang sa Diyos yun. Huwag ka nang umasa sa akin. Sabi ni Kristo ngayon sa mga eskribas at pariseo, hindi nyo na siya pinabayaang gumawa ng anuman ukol sa kanyang ama at sa kanyang ina. Ibig sabihin pala, ang essence pala nung igalang mo ang iyong ama't ina, abay makatulong ka sa magulang mo. Ha? Makagawa ka ng anuman sa iyong magulang. Dahil doon sa lusot na ginagawa ng mga eskribas at pariseo, ihain mo na lang ang pakinabang mo sa akin, korban na lang, hain mo na lang sa Diyos. Huwag mo na akong asahan, nanay, tatay. Masama yun. Niwawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos. Kaya yung titik na igalang mo yung ama't ina, kasama yun doon sa 10 utos ang diwa nun nang hindi nila nakita, na pag iginagalang mo ang iyong ama't ina, dapat pakinabangan ka, may magawa kang kabutihan sa iyong ama't ina. Yun ang lagpas sa titik nung igalang mo ang iyong ama't ina. Halimbawa, sabi mo nga sa tatay mo, opo, nanay, opo, 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 lagi kang naka-opo. Wala ka namang ginagawa para pakinabangan ka ng tatay mo at nanay mo. Yung tatay mo nakakabalubaluktot na sa bukid, di mo man lang tulungan mag-araro. Yung nanay mo baluktot na dun sa paglalabay, hindi mo man lang matulungan, ikaw dalaga. Para bang sinasabi mo, hindi na kita tutulungan, nanay, korban na lang. Hain mo na lang sa Diyos yung pakikinabangin mo sa akin. Masamang anak yon, walang utang na loob ang tawag doon. Dapat gumawa ka ng kabutihan sa magulang mo. Yun ang essence ng utos na igalang mo ang iyong ama't ina. Yung mga iba, mga hawak sa titik, hindi ko naman nilalapastangan ng tatay ko at nanay ko Hindi ko naman sila minumura Hindi ko naman sila dinadabugan Hindi nga, pero hindi ka rin pinakikinabangan. Dapat makagawa ka ng anuman para sa iyong ama't ina.
mapaginhawa mo sila sa panahong sila'y nangangailangan ay matulungan mo sila. Yon ang essence ng salitang igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.